Amen. Praise God. So last Sunday, our youth ministry, our Jamfest Youth Ministry, celebrated its 11th year anniversary. So talagang napakabuti po ng Diyos dahil tayo po ay nasa digital age na at we believe that technology is a blessing. Kailangan lang natin itong i-redeem at gamitin para sa kapurihan ng Panginoon. Dahil kung hindi natin ito gagamitin for the glory of God, gagamitin ito ni Satanas laban sa atin. Amen? So, minsan pa, palakpakan natin ng Diyos na buhay. At sa mga nakalipas na araw, nagdiriwang po ang mga diablo, no? Ang mga demons, ang mga evil spirit. Ito yung kanilang peak, no? Yung kanilang peak season. Why? Because a lot of people have participated in Halloween. Tinatawag nilang Halloween. No? At sineselebrate nila lahat, takot, kamatayan, kasamaan, lahat ng patungkol kay Satanas, nagbibigay ng kapurihan kay Satanas. Ito yung sinelebrate ng lahat without knowing. No? Ito ay, akala nila siguro, lang to, katuwaan lang, pero hindi talaga ito tunay na nagbibigay ng saya dahil ito ay galing sa demonyo yung kanilang celebration. And so, tayo bilang mga Kristiyano, kailangan hindi na tayo nagpa-participate dyan. No? Dahil ang kamatayan, no, araw daw ng mga patay, pero naniniwala tayo ang kamatayan ay napagtagumpayan ng Panginoong Jesus. Amen. Death has been overcome and we have won the victory. So, just a reminder sa mga magulang po dyan, huwag po natin hayaan yung mga bata na mag-participate sa Halloween. No? Hindi po siya galing sa Diyos. Hindi siya biblical at lalong, obvious naman. Anong nakikita ko, iba, nilalagyan pasungay yung mga bata, dinodrawingan pa yung mukha, pinagmumukhang diablo, di ba? Ang gaganda ng mga bata, ang gagwapo, pinagmukhang mga aswang, no? kung ano-ano pinaglalagay nila. No? So hindi po yan galing sa Panginoon, hindi po dapat mag-participate o sumali ang mga mananampalataya diyan. No? Sabi ng Bible, we must not participate in the unfruitful works of darkness. No? Galing sa kadiliman yan, hindi yan sa liwanag. We are serving the God of light. No? Dapat tayo kapag tayo nasa mundo, nagliliwanag tayo. Amen? Amen. So, bago po tayo magsimula, let's all bow our heads and let us pray. Dear God, Heavenly Father, salamat po for this morning once again that we are here to gather in your presence to receive a revelation. Lord, we ask that you would transform our hearts, rebuke us, correct us, Lord God, teach us your ways, that we may know you, that we may see your glory, O God. Upang kami, Panginoon, ay tunay na makapagbigay ng tunay na pagsamba sa iyo, tunay na makapagbigay ng papuri sa iyo, Lord God. Lord, we want to see you in light of all the passages, the texts, the scriptures na amin pong pag-aaralan this morning. Lord, bigyan mo kami ng fresh revelation. Pagpalain mo kami, busugin mo kami ng iyong salita sa umaga nito. In Jesus' mighty name we pray, and all the children of God say, Amen. So, good morning. Good morning. Yan. Okay, good morning din sa ating live stream viewers. At we are now continuing our series. I've decided na balik na ako sa aking commitment. I committed my life to study. I committed this remaining weeks and months to study the book of Hebrews, and ito po ipagpapatuloy natin yung ating pong pag-aaral. If you remember, we had this series in the book of Hebrews. Sino po nakakaalala ng title ng series natin? Taas kamay. Ayan. Ano yung title ng series natin sa Hebrews? Anchored in Christ. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Yan. Akala ko nakalimutan nyo na. So ngayon po ay ipagpapatuloy natin yon. I believe we've covered chapters 1 to 4 at inabot tayo ng 2 buwan. 4 na chapter pa lang.
Kaya ngayon, medyo hahabulin natin, no? And today we're gonna cover Hebrews chapter 5 up to chapter 6. Okay? So, bilang pagpapatuloy po, ay samahan niyo po ako muli as we dive into this study and receive a revelation galing sa Panginoon. Ano ba yung nais ng Diyos sabihin sa pamamagitan ng mga pag-aaralan natin ngayon? So, buksan natin ang puso natin, buksan natin ang isipan natin. Amen? So, ang breast milk po, sabi po, ay breast milk is best for babies up to 2 years. Yan. Lagi ko naririnig yan pagka may commercial ng gatas para sa mga baby. No? Pero nagtataka ba kayo, bakit kaya 2 years lang? Bakit hindi pwedeng hanggang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years old? Bakit hanggang 2 years lang yung nire-require o sinasabi ng mga experts? No? Alam nyo ba? Kasi babies are expected to start eating solid food by 6 months. So 6 months old pa lang na baby, dapat pinapakain na or ini-introduce na yung solid food. And habang lumalaki sila. So hindi na sila dapat mag-rely lang sa gatas ng nanay nila. Pero napaisip ako, sabi ko, what if hindi pa rin kumakain yung baby at umasa lang ang sanggol o sabihin natin yung baby na yon sa milk pa rin siya nakadepende. Wala siyang kinakain ibang solid food. Paano kung milk lang ang kinain niya hanggang sa lumaki na siya? Sabihin natin, hindi na lang 2 years. Hanggang 10 years old. Ano kaya ang mangyayari sa isang bata na hindi kumakain ng kahit ano at nakadepende na lang sa gatas ng nanay niya? Sa palagay nyo kaya, magiging healthy yung bata na yun? Okay, hindi natin alam. Pero nag-research ako. Alam nyo ba, sabi ng experts, kapag nangyari ito na ang baby ay nag-rely lamang sa gatas, let's say, hanggang 10 years old siya. Mula pinanganak siya hanggang 10 years old, gatas lang ang pinakain mo o pinainom mo sa kanya. Alam nyo ba kung ano mangyayari? Sabi ng experts, it is extremely dangerous. So here's what gonna happen. Sa una, syempre, okay pa yan. No, bagong kakapanganak pa lang nung sanggol, 0 to 6 months, breast milk or formula, kaya pa yan. It provides the nutrients na kailangan ng mga babies. Pero around 6 months onwards, ang mga babies, they need solid food. Kasi may mga nutrients na hindi na po kaya ng milk na ma-provide sa kanila. Especially iron, zinc, at yung iba pang mga vitamins. So, medyo magkakaroon ng problem pag hindi mo inintroduce ang solid food, excuse me, sa mga baby, sa mga 6-month-old, magkakaroon sila ng iron deficiency or anemia. No? So, dahil mababa ang kanilang iron, deficient ito, mahina ang kanilang katawan, mabagal ang kanilang growth, mabagal din ang development ng kanilang utak. Magiging deficient din yung kanilang zinc. So, yung immune system nila hihina at yung paggaling ng mga sugat medyo mabagal. At mabagal din yung kanilang paglaki. So, kapag ang toddler naman, halimbawa, nag 1-year-old na siya hanggang 3 years old, tapos milk pa rin ang pinaka iniinom niya. Yun lang, milk lang, walang ibang kinakain. Hindi na kaya din. Bakit? Kasi syempre, iba na yung galaw ng mga 3 years old, 2 years old. So iba na yung demands ng kanilang growing body. So ang mangyayari, magkakaroon ng energy malnutrition or kukulangin sila sa protein. Kulang din ng vitamin D. Imbalance yung kanilang calcium. At alam niyo, kung milk lang, puro gatas lang, magkakaroon ng tooth decay. So, mabubulok yung kanilang mga ngipin kung puro gatas lang. Yung electrolyte, hindi rin balance, maaapektuhan ng kanilang kidney. So, kapag nag-age naman sila ng 4 hanggang 10 years old, tapos milk pa rin, alam nyo ba na ito na ay life-threatening sa mga bata kung hindi pa rin sila kumakain ng solid food.
So, babagal, mas maliit sila. Kung wala siyang kinakain iba, puro milk lang, mas maliit siya kumpara doon sa mga kaedad niya. Mahina ang kanyang buto, mahina ang kanyang muscle, yung kanyang brain development, mahina din yung kanyang utak, poor learning ability, slow learner siya. Mahina ang immune system, so madalas mai-infection siya, madalas siyang papasukin ng mga sakit, ng mga virus. Yung mga organs niya, pwedeng magkaroon ng extreme failure, and possible, maaaring ikamatay ito ng bata. Kung puro gatas lang. Psychologically, yung kanilang development, syempre dahil wala silang inunguya, so yung chewing and swallowing skills nila, hindi rin madedevelop yan. Hindi nila alam paano ngumuya. Yung speech, magkakaroon din sila ng speech delay. Okay? Kasi syempre, yung, hindi na-exercise yung kanilang panga. Yung social and emotional development, apektado din yan dahil syempre, mahina ang katawan nila, lagi sila may sakit, mahina yung isip nila, mahina yung utak nila. So, sa mga katuwid, if a child had only milk until age 10, they would not survive. Ikamamatay po nila yon. Pwedeng maging disabled sila dahil malnutrition sila at magkakaroon ng developmental failure. So milk is an excellent early food. Pero hindi ito po pwede na maging long-term diet lang ng mga bata. By 6 months, again, dapat magsimula ng kumain ang bata ng solid food para mag-survive sila at maging healthy yung kanilang paglaki. Okay? So, ikamamatay nila yun. Now, Pastor, ba't sinasabi mo yan? Pedya ka ba? Hello, pastor ka. Okay. May na-meet na ba kayo na napakatagal na sa church, pero parang baby Christian pa rin? Diba? Parang hindi nag-grow. Naniniwala naman sa Diyos, pero parang na-stuck yung kanilang growth. Hindi sila lumalim, hindi na-develop ang kanilang spiritual maturity. At kapag merong mga problema, pagsubok, madali silang matangay. Kasi di sila matured. Actually, yan ang concern ng author ng Hebrews. Okay, excuse me. Share your blessings. Yan. Yan. Okay. So, again, yun po ang concern ng author ng Hebrews. Dahil marami pong mga Kristiyano during the time, nung panahon na naisulat po ang Hebrews, na stuck sa gatas. Okay? Na-stuck sila sa gatas. Meaning, hindi lumago yung kanilang spiritual life. Yung kanilang kinakain para sa kanilang spiritual food, puro gatas. Hindi sila marunong ngumuya at mag-digest at mag-consume ng solid food. Dahil ang mga solid food ay para lang po sa mga mature. Sa makatuwid, maraming mga Kristiyano nung panahon nila ang nanatiling baby Christian. So, sumulat po ang author ng Hebrews sa mga believers na nagsimula naman, okay naman, pero along the way, naging stagnant ang spiritual life, naging mapurol, hindi na sila makaunawa o maari nagbingi-bingihan na lang sila, ayaw na nilang lumago. So itong mga tao na ito, itong mga binabanggit dito at ina-address ng author ng Hebrews ay mga tao na nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, naunawaan at napakinggan ang salita ng Diyos. Pero ngayon, sila po ay nasa delikadong sitwasyon dahil maaari na po silang tumalikod sa pananampalataya. Yan ang problem kung bakit sinusulat ngayon ng author ng Hebrews ito. So today, again, samahan niyo po ako as we dive back in again into the book of Hebrews. So, this is a message para po sa lahat. And this is God's encouragement to all Christians. Hindi lang sa mga bago, kundi lalo na doon sa mga matatagal na. So, nawa, magkaroon tayo ng self-evaluation this morning
tingnan natin ang ating mga sarili, hindi yung iba nating mga kapatid o mga kasama. Tingnan natin, kamusta ba tayo? Kamusta ba ang ating paglago? Okay? So, the theme of our message this morning is why Christians should not stay stuck on milk. Bakit hindi dapat manatili sa gatas ang mga Kristiyano? And by that, I mean, bakit hindi dapat makontento na lang tayo sa ganitong klaseng level of our Christian life? Why do we need to grow? Okay? So let's read our text in Hebrews chapter 5. Ang pinakapag-aaralan po natin ngayon is chapter 5 up to chapter 6. But we're going to read chapter 5 verse 11. Okay, let's read that passage. Verse 11 hanggang chapter 6 verse 3. Okay? O simulan natin dyan. Hebrews 5 verse 11. We have much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn. Sabi nung author ng Hebrews, ang dami ko pa sanang gustong sabihin, pero slow kayo. Medyo masakit magsalita yung author ng Hebrews. Slow kayo ha, medyo mahina kayo. Okay? So, sabi niya, ay, okay, thank you. Ayan, thank you, ayan. Salamat ha, salamat. Bait naman ang anak ko. Okay. So, sa mga hindi po nakakalam, anak ko po yan. No? Tingnan nyo na lang. Tingnan nyo na itsura. Oh, parang hinulmay. Okay. Sabi ng verse 11, we have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. In fact, though by this time, you ought to be teachers. Sabi niya, dapat mga tagapagturo na kayo ngayon eh. Dapat kayo na yung nagagamit ng Diyos para turuan ng ibang tao. Dahil sa tagal nyo na sa church, dapat ito na yung maturity ninyo eh. Dapat ito na ang inyong spiritual life. Dapat nag-level up na kayo. Pero sabi dito, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity. Sabi niya, magpatuloy na tayo. Dapat lumalago na tayo. Not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God, instruction about cleansing rites, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And God permitting, we will do so. So, ito pong text natin this morning is both a warning and an invitation. Isa po itong babala. Sabi mo nga sa katabi mo, babala. At isa ring imbitasyon o panawagan. Ano po ba ang babala? Binabalaan ng author ng Hebrews yung mga kausap niya ng mga Kristiyano patungkol sa spiritual laziness. At sila ay inaanyayahan at hinihikayat na magpakalago. So ganun din po tayo. Ito po ang mensahe ng Diyos sa atin. Kailangan iwasan natin yan. Huwag tayong maging tamad. At dapat tayo ay lumalago na. Okay? So, para po mas summarize, according to our text, ito po yung ating message sa umaga na ito. Christ, our high priest, calls us, big idea, yan. Christ calls us to faith mature through every trial to stand secure. Okay? So tinatawag tayo, basahin natin sa Tagalog. Basahin muna natin yung English, yung sa taas. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Christ calls us to faith mature through every trial to stand secure. Yung Tagalog naman, 1, 2, 3, go. Nais ni Kristo tayo'y lumago sa pananampalataya
kahit may pagsubok, tumindig at pumayapa. So yun po ang sinasabi ng text natin sa umaga na ito. Bakit? So isa-isay natin. Why Christians should not stay stuck on milk? Bakit hindi tayo dapat manatiling nakadepende o nakaasa sa gatas? Okay? Ano nga ba ang high priest, pastor? Ano yung tinutukoy dyan? Bakit tayo tinatawag ng Diyos para mag-mature? Bakit kailangan ba talaga yon? At bakit kailangan magpatuloy? Ba't kailangan tumindig? Ba't kailangan panindigan ng pananampalataya? Okay? Bakit ganito ang warning ng Diyos sa atin, ang invitation ng Diyos sa atin, na hindi tayo dapat manatiling baby Christian? Bakit, pastor? Okay naman saved naman na ako Kristiyano naman na ako Kulang pa ba yon? Bakit kailangan lumago pa? Hindi naman po ako magpapastor Di ba? Yun naman yung common na mindset ng maraming Kristiyano, lalo na yung mga nagsisimula pa lang, na iniisip nila, bakit ako masyadong magpapakadalubhasa? Ba't ko ilalaan yung oras ko dyan? Ba't ako mag-aaral ng salita ng Diyos? Hindi naman ako magpapastor. Pwede naman attend na lang ako tuwing linggo, makikinig na lang ako. Okay na yun. Ba't pahihirapan ko pa sarili ko? Ang dami-dami kong dapat atupagin. Ang dami kong dapat unahin. Pamilya ko, may trabaho ko, may negosyo ko, may mga mas importanteng bagay. Uma-attend naman ako sa church, pastor. Ano naman kung baby Christian ako? Ano naman kung hindi ako nagagamit? Ano naman kung hindi ako lumalago? Hindi ba pwede naman na yon siguro? So, talakayin natin yan. Bakit nga ba? Okay, ano ba sinasabi ng Diyos? Number 1, we are provided a high priest. So, hindi mo na kailangan manatili sa pagiging baby Christian kasi may high priest ka Pastor, ano po ba ang high priest? So talakayin natin, verse 1, Hebrews chapter 5, verse 1. So, sinimulan ng author sa pamamagitan ng pagbibigay ng description sa isang high priest. Ano nga ba ang high priest? Sabi na verse 1, every high priest is selected from among men and is appointed to represent them in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. Sa makatuwid, ang isa pong high priest ay tinatawag na tagapamagitan. Kung maalala nyo sa mga nakaraang pag-aaral natin dito, tinawag natin itong mediator. Okay? Tagapamagitan. Sabihin nga natin, tagapamagitan. Yan. Tawag dyan mga pinakapunong pari. So, ang tungkulin nila ay maging representative. Okay, nung panahon ni Moses, may mga punong pari, may mga pinakapunong pari, high priest. Sila sa kanila ibibigay yung handog, tapos sila yung maghahandog nun sa altar. Sila yung papasok doon sa tabernacle. O doon sa, tent of meeting. Lugar kung saan sila ay sumasamba. So, halimbawa, sasamba tayo. Ang pinakapunong pari natin, kunyari si Bishop. Hindi tayo pwede pumasok dito. Kagaya ng ginagawa natin. Doon lang tayo sa labas. Magdadala kayo ng hayop, pinaka-the best na hayop na inaalay nyo, ibibigay nyo yon sa mga Levites, sa pinakapunong pari. Yung pinakapunong pari, siya yung papasok at maghahandog sa altar. Bakit naghahandog ang mga tao ng panahon na yon? Dahil sila ay may kasalanan. Kapag hindi sila naghandog sa Diyos, hindi sila mapapatawad sa kanilang kasalanan. So parang ang nangyayari, para magkaayos kayo ni Lord, dadaan ka muna sa high priest. Nakuha ba natin? Malinaw ba? Malinaw ba? Kasi hindi magiging maayos ang relasyon mo sa Diyos kung di ka dadaan sa high priest. Hindi ka pwedeng ikaw na maghahandog doon at magluhod-luhod ka doon sa loob ng tabernacle. Dadaan ka sa seremonya, sa proseso na ginawa ng Diyos. Merong high priest. Okay? So sila yung pumapagitna. Pero, kung makikita natin, yung mga high priest, bakit nga ba sila naging high priest? Ano bang special sa kanila? Wala po. Pinili lang sila. Pero itong mga high priest na to, matatanda na to, mahina na to, at mga tao din.
So makasalanan din sila. Mga mortal din, hindi naman Diyos yung mga high priest. So bakit kaya sila yung pinili ng Diyos? Ba't hindi na lang anghel ang ginawang high priest? Kasi nga, kailangan yung high priest, nauunawaan niya yung kahinaan ng tao. Okay? Naiintindihan niya dapat na, pareho din kaming tao, pareho din kami makasalanan. At alam niyo ba, ang mga high priest, naghahandog din yan para sa sarili nilang kasalanan. Meron din silang handog. So, ito yung sinasabi. Sabi ng verse 2, nadarama niya ang kahinaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. Yun yung high priest. At dahil sa kanyang kahinaan, verse 3, kinakailangang siya'y mag-alay ng handog hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para sa kanya ring mga kasalanan. Sabi ng verse 4, ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaring makamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya tulad ng pagkakapili kay Aaron. Si Aaron yung high priest nung time ni Moses. So, kinumpara ito at sinabing, gayon din naman sa verse 5, okay? So, Christ also did not take upon himself. Hindi kasi pwedeng, ako na lang ang high priest ninyo. Hindi pwedeng ganun eh. Ang mag-a-appoint sa'yo ang Diyos. So, ang high priest, kung bakit naging high priest si Aaron nung time ni Moses, ang Diyos ang nag-appoint sa kanya. Nakuha po ba natin? Okay? So, ganun din naman. Si Christ, ang Ama, ang nag-appoint sa kanya to be the high priest. Sabi ng verse 5, gayon din naman, hindi tinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So, sinasabi ng writer dito ng Hebrews, si Christ, hindi niya po inangkin yung title ng pagiging high priest. Ang Diyos Ama ang nagbigay sa kanya nito. Okay? So, kita niyo po si Jesus ang tumatayong high priest natin. Kasi hindi naman din talaga tayo makakalapit sa Diyos kung hindi tayo lalapit kay Kristo eh. Amen? Sabi ng John 14:6, ako ang daan, ako ang buhay at ang katotohanan. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So kung dadaan ka sa pastor, dadaan ka sa kung sinong tao, sa kung anong simbahan, anong relihiyon, anong samahan, at hindi kay Kristo, hindi ka makakalapit sa Diyos. Isa lang ang daan, si Kristo lang. At ito'y ibinigay sa atin ng Diyos. So kung tayo po, sinasabi natin, pastor, parang ang hirap kasi lumago sa buhay Kristiyano. Mahina ako, marami pa akong kasalanan, marami akong karumihan, kaya hindi pa ako makapag-commit Kaya hindi pa ako makapag-commit sa discipleship, kaya hindi ko pa maibigay yung buhay ko kasi ang dumi-dumi ko pa, mahina pa ako, natutokso pa ako kapatid. May high priest tayo, pwede kang lumapit sa kanya at humingi ka ng tulong. Kasi ibinigay ito ng Diyos. Dahil alam ng Diyos talaga na tayong lahat ay may kahinaan. At isipin niyo po yung high priest natin, walang iba kundi ang bugtong na anak na si Jesus. At hindi lang po yun, siya po ang high priest, pero siya rin po ang naging handog. Hindi hayop ang hinandog para magkaroon tayo ng forgiveness. Ang hinandog ng Diyos ay yung kanyang sariling anak. Buhay niya ang kanyang inalay, hindi buhay ng hayop. That's why, masasabi natin, Jesus Christ is the perfect sacrifice. Kasi minsan may ganito tayong mindset meron akong gagawin na maganda, gagawa ako mabuti, magsisimba ako, tutulong ako sa simbahan, handog ko yun sa Diyos. Maganda yun. Pero ang tanong, kung ikaw naghahandog sa Diyos, bakit? Ba't ka naghahandog sa Diyos? Para tanggapin niya ako. Kapatid, nagkakamali ka. Hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil may hinandog tayo sa Diyos. Kaya tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos dahil siya ang naghandog para sa atin. Wala tayong ginawa
Makasalanan tayo eh. Kahit anong ihandog mo sa Diyos, marumi yun eh. Kaya ang Diyos ang gumawa ng paraan. Hinandog niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayo magkaroon ng kapatawaran. Naunawaan po ba natin? So, yan ang sinabi ng Panginoon, yan ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita. In verse 7, in the days of His flesh, He offered up prayers with loud cries and tears. Sa Gethsemane, di ba? Umiiyak ang Panginoon. Umiiyak si Jesus during that time. No? Umiiyak siya dahil, alam niya, ihandog niya yung kanyang sariling buhay. Para sa ating lahat yun. Pinapanalangin niya tayo. Ano pa sabi ng verse 8? Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Siya po ay anak ng Diyos, pero nakita natin, nakaranas siya ng suffering. Kaya po, yung ginawa ni Jesus na pagsunod, okay, yung kanyang obedience, mas malalim kaysa sa obedience natin. Bakit? Si Jesus matindi yung suffering niya, masunod niya lang ang kalooban ng Diyos. Tayo, hindi nga tayo handang mag-suffer para masunod ang kalooban ng Diyos. Konting suffering pa nga lang, bumibigay na tayo eh. Hindi nga natin kaya magtiis. Masunod ang kalooban ng Diyos. Hindi natin kaya magsakripisyo kagaya ng ginawa ni Jesus Christ. Kaya po, grabe yung obedience ng Panginoong Hesus. Jesus obeyed perfectly even unto death. Kasi yung kanyang pagsunod hanggang kamatayan. Tayo nga, hindi pa nga buhay at death and life, hindi pa nga buhay at kamatayan ng usapan. Hihirapan na tayo sumunod sa Diyos eh. Pero si Jesus, yung kanyang pagsunod hanggang kamatayan. Kaya nga, kung ang inaasahan mo lang ay yung sarili mong pagsunod, hindi yan sasapat. Kung iniisip mo na maliligtas ka kasi sumunod ka sa Diyos, hindi, kulang yun. Kailangan yung obedience perfect, kagaya ng obedience ni Jesus. At walang makakagawa nun. Kaya kailangan nating dumaan sa high priest. Pastor, again, babalik tayo doon sa sinasabi ko kanina. Pastor, ang hirap kasing mag-grow. Ang hirap magpakalalim sa spiritual na buhay. Ang hirap lumago bilang Kristiyano. Oo, kaya nga may high priest tayo eh. Kasi yung high priest natin, ipinapanalangin tayo. Pinapalakas tayo, sinasamahan tayo. Amen? Hindi mahirap lumago. Hindi mo kailangan manatiling baby Christian kasi may high priest tayo. Pastor, alam niyo ba ang ibig sabihin ng struggles ko? Naranasan niya ba yun? Minsan, nalulungkot ako. Minsan, nadi-discourage ako. Minsan, may mga pagsubok ako. May mga battles ako na ako lang ang nakakaalam. Alam ba niya yun? Yes. Naiintindihan po ng Panginoong Hesus kung ano yung mga kahinaan natin. Kung ano man ang struggles na meron ka, alam ni Jesus yon, dinaanan niya yon, at pinagtagumpay niya na yon para sa'yo. So, Pastor, ibig sabihin, si Jesus tinukso din? Yes, tinukso din siya. Si Jesus iniwan din siya. Niloko? Yes, niloko. Pinagtaksilan? Yes, pinagtaksilan. Lahat ng nararanasan natin ngayon bilang tao, naranasan ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi naging tao din siya. So kapag tayo lumalapit kay Jesus, tandaan po natin ito mga kapatid, kapag tayo lumalapit kay Jesus, hindi tayo lumalapit sa isang Diyos na parang walang pakialam at malayo sa atin. Lumalapit tayo sa isang Diyos na ating tagapagligtas na nakakaunawa ng ating kalagayan. Every time mananalangin ka, every time lalapit ka kay Jesus, laging malalagay sa isip mo, nauunawaan niya ako. Alam niya kung ano yung struggle ko. Actually, hindi mo man sabihin, alam ng Diyos kung ano yung nararamdaman mo. At naiintindihan niya yan. Hindi ba nakakalakas ito ng loob, nakakapagbigay ito ng encouragement na magpatuloy at lumago? Bakit? Kasi naiintindihan pala tayo ng Diyos eh. Amen? So we are provided a high priest. So hindi mo kailangan manatili sa gatas, hindi mo kailangan manatiling immature kasi may high priest ka. Sabi mo sa katabi mo, may high priest ka. Pangalawa, we are called to maturity.
So after describing the glory of Christ, dinescribe niya ang pagiging high priest ni Jesus. So hindi mo kailangan manghina o mawala ng pag-asa na hindi ka na magbabago. Hindi, may tutulong sa'yo, may high priest ka. Andyan ang Panginoong Hesus. Pero, sabi niya dito, oops, gusto ko pa sanang i-share, no? Sabi ng author. Ang dami ko pa sanang gustong sabihin eh. Verse 11, kaso hindi nyo nakakayanin to. Ayan, no? Sabi niya, we have much more to say about this, but it's hard to explain because you are slow to learn. Naku, grabe naman. Bakit naman ganito magsalita o? Grabe. Sabi niya sa ibang translation, you have become dull of hearing. Ang hirap na ipaliwanag. So ano sinasabi ng author ng Hebrews dito? Mahina ba talaga sila umintindi? Ganun ba yon? Hindi ba sila makaintindi ng pinapaliwanag? Masyado bang malalim yung pinapaliwanag ng author? Hindi po. Ito pong problema. Tingnan natin. Hindi po sila talaga slow learner. Hindi mabagal yung kanilang pag-intindi. Hindi sila mabagal umunawa. Alam niyo kung bakit sinabi ito ng author? Kasi, ang problema nila, hindi naman dahil wala nagtuturo sa kanila eh. Itong problema nila, lahat tinuro na sa kanila. Lahat napakinggan na nila. Hindi sila uninformed. Tinuro na sa kanila lahat. Ang problema, their problem is not ignorance. Their problem is disobedience. So ang daming tinuro, hindi in-apply. Hanggang sa dumating na lang yung time na nagtuturo, hindi na nila pinapakinggan kasi, ano ba yan? Ang lalim naman. Dapat nga, tagapagturo na kayo. Bakit hindi pa rin kayo lumago? Yun ang sinasabi ng author. Ang problema, alam nila ang salita ng Diyos. Informed sila patungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos, pero wala na silang desire na sundin ang salita ng Diyos. Kaya may panawagan sa kanila. At ito rin ay panawagan sa atin. So, dapat, ito nga yung sinasabi ko kanina eh. Pwede nakaupo ka sa church at 30 years ka nang nag-church sa Jomsi. Pero it doesn't mean mature ka na. Kasi hindi po nakadepende sa tagal ang maturity. Sa Christian life, hindi binibilang yung taon mo sa simbahan. Pwedeng nakaupo tayo dito at ilang taon na tayo naglilingkod dito sa Panginoon, ilang taon na tayo umaattend ng church, and still, pwede pa rin na manatili tayong baby Christian. Dahil ang paglago po sa spiritual ay kinakailangan ng intentionality. Ibig sabihin, kinakailangan ito ay bigyan ng effort, bigyan ng panahon, bigyan ng oras. Alam niyo, pinakamahirap i-disciple yung walang oras. Pinakamahirap i-train yung walang time. So magtataka ka, bakit ganon? Hindi siya lumalago. Hindi ka matuturuan, hindi ka madi-disciple kung lagi kang wala sa church. Lagi kang walang time para sa discipleship. So, itong problema, sila po ay, sabi dyan, naging slow learner na. And sabi ng verse 12, by this time, you ought to be teachers. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin. Andun pa rin sila sa gatas. Andun pa rin sila sa basic principles. Okay? Sabi dyan, para kayong mga sanggol na ang iniinom pa rin gatas, pero dapat kumakain na kayo ng solid food eh. Ano ba yung milk na tinutukoy doon? Yung milk ay yung mga basics of faith. Repentance, baptism, resurrection, nasa chapter 6, verse 1 to 2. Judgment, important truths. So yung mga basics ng Christianity, nandun pa rin sila. Parang hindi na nakaalis doon, na-stuck na sila sa gatas. Gusto nila yung komportable lang sila, pero pagka medyo challenging na,
yung kanilang pinag-aaralan, ayaw nila, wala na silang time dyan. Gusto nila yung ano lang, komportable lang sila. Yung madali lang. Ayaw nilang ngumuya ng solid food. So sabi ng Diyos sa atin ngayon, huwag tayong manatili doon. Don't stay there. Don't stay in your comfort zone. Na church, lagi po natin tatandaan, wala pong lumalago sa comfort zone. Ang paglago, ang pagbabago, ay may kaakibat na discomfort. May kasamang effort, medyo uncomfortable. Ibig sabihin, hindi palaging masaya, smooth, maganda. Kaya kapag meron kayo nararanasan na mga challenges, mga suffering, mga pagsubok, instrumento ng Diyos yun para lumago ka. Minsan, ayaw natin nun. Pagka magulo na, pagka medyo may mga problema na, lumalayo tayo sa Diyos, bumibitaw tayo sa pananampalataya, naglalaylo tayo. So, imbis na lumago ka, nasan ka na? Pastor, yung mga kasama ko dyan sa church, ganyan ang ugali. Totoo. Kahit saan ka naman magpunta, saan lupalop ng mundo, may tao na ganun pa rin ang ugali. At kahit isang church ka pumunta, may makikita kang hindi maganda sa simbahan na yun. Pero lahat po yun, tandaan po natin, kung may mga kasama tayo sa church na hindi natin gusto ang ugali, may mga tao na nakaka-offend sa atin, isipin mo rin, hindi kaya ginagamit din sila ng Diyos para i-test ang faith natin? Para patibayin tayo? Kasi kung lahat tayo perfect dito, hindi na tayo lalago. Hindi natin kailangan pala si Jesus. Hindi na natin kailangan ang church. Kaya minsan sa church po, mayroon tinatawag na friction. May tinatawag na may kiskisan. May konting may mga pagtatalo, may mga konting conflict. And minsan, pinapahintulutan po ng Diyos yan para po patibayin yung ating pananampalataya. So minsan, yung bagay na pinapanalangin mo, yung bagay na iniiwasan mo, yung pala yung mismong bagay na gusto ng Diyos gamitin para sa ikalalago mo. So wag natin iwasan, wag natin takasan yung mga ganyang bagay. Again, spiritual growth is not automatic with time. Pwedeng nandito tayo sa church for 30 years and still be drinking milk. Maturity comes from consistent obedience to the Word of God. Pagsunod. Okay? Kaya sabi dito, verse 13, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabuti at masama. Okay? So merong differences sa mga taong mature at immature. At lahat tayo dito, kailangan po nating lumago pa rin. Panawagan ng Diyos yan. Hindi ka naligtas para lang manatiling ganyan na lang, taga-attend na lang. Tinawag ka ng Diyos kasi gusto niyang baguhin ka. At binigay na ng Diyos lahat, may high priest ka na. Okay? At andyan na, ini-encourage tayo ng Diyos to be mature in our spiritual life. Meron tayong spiritual food na pinapakain sa atin. May mga leaders, pastors na handang i-train tayo, turuan tayo. Minsan po talaga kapag tinuturuan tayo, medyo challenging, medyo hindi komportable. Ganun po talaga. Kasi ang commitment kay Kristo, inaalis ka niyan sa comfort zone. Hindi mo napansin, simula no nagtalaga ka ng buhay mo kay Kristo, dumami yung mga pagsubok. Hindi mo napansin, simula no nagdesisyon ka na magmula ngayon, yung buhay ko po sa inyo na po ito, Jesus, isinusurrender ko na po lahat. Ikaw na po ang maghari, ikaw na po ang maging driver, maging CEO ng buhay ko, ikaw na po ang maghari sa akin, Lord. In Jesus' name, amen. Kinabukasan, may pagsubok agad eh. May problema kagad sa pamilya ninyo eh. Di ba?
Biglang may nangyaring sa trabaho, may nangyari sa negosyo mo. Di ba may challenge? Ganun po kasi yun. Aalisin ka talaga sa comfort zone mo. Aalisin ka dun sa mga nakasanayan natin. Hindi pwedeng pupunta ka ng college, tapos gusto mo yung pag-aaralan mo, pang elementary pa rin. Gusto mo mag-college, gusto mo makagraduate, gusto mo magkaroon ng master's degree, tapos gusto mo pa rin multiplication, ayaw mo ng mga algebra o kung ano man. Hindi pwede yun eh. Hindi mo pwede i-request sa teacher mo, Sir, pwede po ba English na lang, yung mga verb, huwag na yung mga essay, yung mga ganyan. Hindi pwede eh. Ang growth, nangyayari lamang yan kapag nagdidesisyon tayo na umalis na doon sa mga bagay na nakasanayan natin. Gusto mo ng pagbabago? Dapat alis tayo doon sa mga bagay na nakagawian natin. Gusto mo pala ng pagbabago, pero yung gusto mong ginagawa mo, paulit-ulit, ganun pa rin. Di talaga magbabago yun kasi ayaw mo naman baguhin yung ginagawa mo. So ito po ipanawagan sa atin upang tayo ay lumago. Okay? So hindi po ito mensahe para i-condemn kayo na dapat nagtuturo na kayo. Hindi naman sinasabi na wala na kayong pag-asa. Pero pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Sa tagal natin sa pananampalataya, dapat nagagamit na tayo ng Diyos eh. Kamusta ba? Sabi ko nga kanina, hindi ito para i-condemn tayo, kundi para tayo ay manalamin. Ano ba nangyayari na sa Christian life natin? Dapat paangat. Paangat ng paangat eh. Hindi yung umangat tapos pa ganun. Pababa na ulit. Di ba? Tapos aangat ng konti, bababa na ulit ng bababa. Hindi ganun eh. Kailangan umaangat tayo eh. Dapat nag-grow. Sabi mo sa katabi mo, dapat lumalago tayo. So yan ang calling ng Diyos sa atin. Grow up in Christ. Wag lang tayo mag-settle na, alam ko na, may nalaman na ako tungkol kay Kristo. Hindi, kailangan maipamuhay din natin yung buhay ni Kristo. Hindi sapat na may alam ka lang tungkol kay Jesus, dapat nakikita si Jesus sa buhay mo. Number 3, we are warned of falling away. May warning. So, bakit kailangan hindi tayo manatiling baby Christian? Una, may high priest ka na. Pangalawa, sabi ng Bible, sabi ng Diyos sa kanyang salita, we need to be mature. Hindi po pwedeng nananatili tayong baby Christian. Kagaya nga ng illustration ko kanina, yung mga baby, kailangan by 6 months, kumakain na yan ng solid food. Pagka puro gatas yan, hanggang 10 years old, ikamamatay na yon. Same thing. Kapag ayaw mong lumago at gusto mo manatiling baby Christian, ikamamatay din ang spiritual life mo yun. Merong warning ngayon. Okay? So, merong high priest, merong panawagan for us to be mature. Pangatlo, merong warning. Ingat. Kasi kung hindi ka na lumalago, ingat ka, baka papalayo ka na. Baka nandun ka kabilang ka doon sa mga tao na nabanggit dito. Let's read Hebrews chapter 6, beginning with verse 4. Okay? So itong point na to, medyo bababad ako ng konti dito. Medyo malalim-lalim ito. So bear with me. Okay, pakinggan natin ito mabuti. So there is a danger of falling away. Ito ay warning. Basahin natin verse 4. Hebrews chapter 6 verse 4. Sapagkat, paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan
ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos. Ito ay tutupukin sa apoy. So ito po ay medyo nakakagising itong warning na ito. Okay? Panggising ito. Check mo nga yung katabi mo, sabi mo, gising na. Sabi sa English, it is impossible for those who have once been enlightened, they have tasted the heavenly gift, okay, meron silang karanasan, parang merong sign eh. Yung mga tinutukoy dito ng mga tao, parang may sign. Ito ba ay mga unbelievers o believers? Sino ba itong mga ito? Mga mananampalataya na ba ito? Ano sa palagay nyo? Sino ba yung tinutukoy dyan? Mga Kristiyano ba to? Na enlightened, they've tasted the heavenly gift. Okay? At sabi, kung tatalikod pa itong mga ito sa pananampalataya, ay wala nang paraan. Wala nang chance para ma-restore pa sila sa repentance. Kasi ipapako lang nila uli ang Panginoong Yesus. So, actually, sabi ko nga, nakakagising ito, hindi lang dahil yung mga salitang ginamit, parang warning. Pero, medyo may difficulty rin sa interpretation. Parang ano yung tinutukoy dyan? Pastor, ibig sabihin ba niyan, yung mga Kristiyano, pwede pa rin na mawala yung kanilang salvation? Pwede pa rin ba na halimbawa, na born again na talaga, totohanan, tapos tumalikod? Pwede pa mangyari yun? Yung ba'y sinasabi ng author doon? Okay? So, aralin natin muna. Let's understand the passage. Sa unang sulyap, sa unang pagkabasa, pag binasa mo to, sino ba itong mga tao na ito? Kung babasahin mo, parang ang tinutukoy dito ay mga true believers na nawalan ng salvation. Parang gano'n eh. Okay, nasusundan niyo po ba? Are you with me? Okay. So parang ito ay mga taong mananampalataya, tunay na nakakilala sa Diyos, tapos nawalan ng kaligtasan kasi tumalikod. Pero hindi po yun ang tinuturo ng Bible. Kasi po sa Bible, pinangako po ng Diyos na lahat ng Kanya ay kailanman hindi na mawawala. John 10:28-29. Bago natin talakayin yan, bibigyan ko lang ng supporting verse ito. John 10:28-29. So, kung nagno-notes kayo, maganda, basahin nyo ito sa bahay. I give them eternal life. Okay, that's eternal life. Binibigay ito ng good shepherd na si Jesus Christ. And they shall never perish. No one, everybody say no one. No one can snatch them out of my hand. Meaning, lahat ng nakay Kristo na, yung mga tunay na tupa ni Kristo, kapag naging tunay na pastol mo na siya at nagpasakop ka na sa Kanya, bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan at hindi ka na magpe-perish. At sabi niya, no one can snatch them out of my hand. Ito po ay assurance na kung ikaw ay tunay na Kristiyano na, tunay at tunay na naranasan mo ang Panginoong Hesus, imposible na mawala ka pa sa piling niya. Ano pa? Philippians 1:6. Di ba? Kabisado natin to. He who began a good work. O sige, Philippians 1:6. Basahin natin. Okay. Okay. Wala ba? Ako na lang? Okay. Nape-pressure na sila dyan sa taas. Ayan na? Ayan. Sabay-sabay tayo. Basahin natin. 1, 2, 3. Being confident of this. Stop muna tayo doon. Confident, Bakit daw siya confident? Ito yun. Continue. That he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Meaning, sa Tagalog, tinutukoy dyan ng author, tinutukoy dyan ni Paul, confident ako, sabi niya. Payapa ako, alam ko. Kasi kung ano sinimulan ng Diyos sa buhay nyo, tatapusin niya yan.
Amen? So kung may ginawa ang Diyos sa'yo, at totoo namang nakakilala ka sa Panginoon, at nagpakumbaba ka, tinanggap mo siya sa buhay mo, at nagkaroon ka ng true repentance, na encounter mo talaga si Jesus, kung ano sinimulan ng Diyos na pagbabago sa buhay mo, tatapusin niya. Meaning, kung ang isang tao ay tunay na nakakilala sa Diyos, tunay na Kristiyano, hindi na maaaring mawala pa ang kanyang kaligtasan dahil kung anong sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. Amen? So ang confidence ay wala doon sa ating sariling kakayanan, kundi sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya confident si Paul kasi alam niya ang Diyos tapat. At kung ano sinimulan ni Lord, tatapusin niya. So, mabalik tayo doon sa text natin. Ano nangyayari dito? Bakit parang yung dinidescribe ng mga tao ay mga nakaranas na ng salvation? Mga ligtas na, mga Kristiyano na. Actually, ang dinidescribe ng author dito ay yung mga muntik ng maligtas. Nakuha po ba natin? Hindi pa sila ligtas. Muntik lang. Kumbaga, nasa pintuan na, papasok na sana eh. Kaso nagstay lang doon sa pinto, hindi talaga pumasok. Later on, tumalikod na. Bakit? Tingnan natin yung mga ginamit na description. Once enlightened. Those who have once enlightened. Dati ay naliliwanagan na sila. Meaning, nakapakinig na ito ng gospel. Nakita nila ang liwanag ng katotohanan ng Diyos. Naliwanagan na. Nakita na nila yung truth. Hindi sila yung mga bulag, ha? Nakita na nila yung truth. Napakinggan na nila ang gospel. Ano ba? They have tasted the heavenly gift. Nakalasap ng makalangit na kaloob. Ibig sabihin, nakaranas maaari sila ng blessing. Na-experience din nila ito dahil kasama nila yung mga totoo ng Kristiyano. Pwede, nakaranas din sila noon. Kung ano yung mga miracles, signs and wonders, yung mga giftings ng Panginoon, siguro naapektuhan na rin sila noon kasi nasa church sila eh. Nasa church na itong mga tao na ito, ha? Okay? Kasama nila ang mga anak ng Diyos, ang mga totoong Christian na. Pero sila hindi pa talaga. Andun pala sila sa pintuan, hindi pa talaga pumapasok. What else? Ano pa sabi? Naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. They have shared in the Holy Spirit, sabi ng text. Meaning, maaari, nakasali sila doon sa isang revival service kung saan nakita nila ang pagkilos ng Holy Spirit. Nakita nila ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Naranasan nila ang influence, ang conviction, at maaari yung kapangyarihan at mga himala na ginagawa ng Holy Spirit. Nandun sila. Nandun. What else? They have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the age to come. Nakita nila ang transforming power ng salita ng Diyos. Meaning, talagang itong mga tao na ito, exposed na, informed na, enlightened na. Kulang na lang, kapatid, ito, kulang na lang, magpakumbaba, sumunod, magpasakop sa Diyos. Kulang na lang yung tuluyan niyang isurrender yung buhay niya sa Diyos. Yun na lang ang kulang. So, ito yung sinasabi ko kanina, muntik na. Kasi nakasama na sa church eh. Kasama na sa revival. Kasama na sa New Life Retreat. Kasi hindi naman dahil nag-New Life Retreat ka, automatically saved na yung tao eh. Nasa response niya pa rin yun. Kahit mag-attend siya ng kung ano-anong revival at ano-anong mga events, ano-anong mga retreat, kung hindi talaga siya totoong magsusuko ng buhay niya sa Diyos, hindi talaga siya totoong ligtas.
So ano nangyari? Itong mga tao nito, meron na silang enlightenment, may heavenly gift, nakaranas ng kapangyarihan ng Holy Spirit, they tasted the goodness and the power of the Word. But they fall away. Interesting. Hindi aksidente, hindi dahil nanghina sila, kundi sila ay nagmatigas at totoo at tuluyang nireject na ang grace ng Panginoon. They turn their backs on Christ, they reject the only source of grace and salvation. Kapatid, yung mga tao na nire-reject si Christ, kung si Christ ang nag-iisang daan patungo sa kaligtasan, tapos nireject mo, saan ka pa pupunta? Saan ka pa dadaan? Si Kristo lang ang daan, tapos nireject mo pa. Tinalikuran mo pa. Sayang naman. Napakinggan mo na ang mensahe, na-experience mo ng kapangyarihan ng Diyos, hindi mo pa rin itinuloy ang pag-respond mo, ang pagsusuko mo ng buhay sa Panginoon, tumalikod ka pa later on. Saan ka pa pupunta? So sabi ng writer, they are crucifying again the Son of God. They are holding them up to contempt. In other words, kung na-experience mo na lahat, nakita mo na lahat, pero nagbulag-bulagan ka at sinabi mong, ayoko dyan. Para ka na rin kumampi doon sa mga nangungutya at mga nagpapako kay Kristo, yung mga Pariseo. Bakit? Yung mga Pariseo, alam nila deep down in their hearts na si Jesus ang Messiah na isinugo ng Diyos, pero dahil sa kanilang pride, ni-reject pa rin nila. Dahil sa kanilang pride na feeling nila, nasasapawan sila, na-expose sila, hindi nila matanggap yon. So yung mga Pharisees na nagpapako kay Jesus Christ, tuwan-tuwa sila, masaya sila. Ngayon, sabi ng author ng Hebrews, kung ikaw, na-expose ka na sa lahat-lahat, naranasan mo na lahat-lahat, pero tumalikod ka pa rin sa Diyos, para ka na rin kumampi doon sa mga nagpapako kay Jesus. Because you fall away. Ano ibig sabihin, pastor, ng impossible to restore? Medyo matindi yun, ha? Kasi kung nakita mo na lahat, nalaman mo na lahat, naranasan mo na lahat-lahat, pero tumalikod ka pa rin. Parang pinagsarahan mo na talaga ng pinto ang Diyos. Sabi, there's no other way to bring someone to repentance if they rejected Christ after knowing who He truly is. Kasi hindi ka naman ignorant eh. Hindi ka naman kulang sa information eh. Lahat nasa iyo na. Pero talagang ikaw na mismo tumalikod sa Diyos. So hindi ka na talaga mare-restore. Hindi ka na talaga makakabalik. Hindi ka na talaga makakaranas ng biyaya ng Diyos. Pastor, akala ko ba gracious ang Diyos? Hindi ibig sabihin na ang Diyos ayaw ka ng patawarin. Ibig sabihin lang po, ganito po yan, merong mga tao na sadyang nagmamatigas ang puso to the point na hanggang kamatayan, nagdesisyon na sila, hindi ako tatanggap kay Kristo. Sinasara ko talaga ang pintuan ng buhay ko, pintuan ng puso ko. Kahit pa alam ko, nakatotohanan yung sinasabi niya. Kahit naranasan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng signs, miracles, nandiyan na. Pero, ire-reject ko pa rin siya. Talagang may mga taong ganon. So, when someone persistently rejects Christ, pag sinabi natin persistently, yung kahit anong share mo sa Kanya, ano naman kumbaga, naipaliwanag mo na lahat. Naintindihan niya na lahat Kaso talagang tumalikod pa rin. Sabi, wala na remedy doon. Bakit? Itong mga tao na ito, na binanggit po sa Bible, may conviction naman Makinig po mabuti. Lalo na po yung mga matatagal na sa church. Naku, ito yung problema minsan pag matagal na sa church, parang medyo nagkakaroon tayo ng kalyo sa puso. Hindi tayo tinatabla ng conviction Ano sabi? Ito, may mga conviction sila sa Holy Spirit.
Ito po yung sinasabi sa Bible na unforgivable sin. Na magkasala ka na sa lahat, huwag lang sa Holy Spirit. Kasi kapag nagkasala ka sa Holy Spirit, hindi ka mapapatawad. Bakit? Kasi ang Holy Spirit ang nagko-convict sa'yo para mag-repent. Kung ang Holy Spirit patuloy mong nire-reject at patuloy kang nagmamatigas sa conviction ng Holy Spirit, hindi mo siya pinapakinggan, sino magko-convict sa'yo para mag-repent? Ngayon, kung walang repentance, paano ka pa mapapatawad? Kaya siya unforgivable. Kasi yung mismong banal na spirito na nangungusap sa iyo para magsisi sa kasalanan mo, nire-reject mo. So hindi ka na magsisisi kahit kailan. At kapag walang pagsisisi, walang kapatawaran. Kaya po, blasphemy against the Holy Spirit is an unforgivable sin. Pag sinabing blasphemy against the Holy Spirit, it is a hardened, final refusal of God's grace. Alam nyo ba, ang conviction at ang calling ni Lord na magsisi ka sa kasalanan mo ay act of grace? Yung binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong magsisi, hindi ba mercy ng Diyos yon? Hindi ba yung panahon na binibigay sa atin ngayon ng Diyos para pagsisihan yung kasalanan natin, hindi ba kabaitan ng Diyos yon sa atin? Ngayon, kung hindi mo pa rin yung pakikinggan at hindi ka magsisisi, paano ka na lang? Para po yung dalawang fields, dalawang taniman. Sabi ng verse 7, may dalawang klase ng taniman. Para mas maunawaan natin. Dalawang taniman. Ito, dito nagtanim. May mga pananim dyan. Dito may pananim. Pareho namang naulanan. Pareho namang naarawan. Ito, tumubo, namunga. Ito, tumubo, mga tinik, mga ligaw na damo. So, alin na may pakinabang? Itong may bunga. Ito, wala nang pakinabang yan. Susunugin na lang yan. So, sinong problema? Ang problema ba, ito kasi hindi na ulanan eh. Ito kasi hindi na arawan eh. Kaya nagkaganyan. Ito kasi mas maganda. Hindi, pareho naman na diligan eh. Pareho naman na arawan eh. Ibig sabihin, pareho naman tayo minsan sa church, ito po yun eh. Pare-pareho tayo dito nakakapakinig ng Word of God. Pare-pareho tayo dito na di-disciple. Pare-pareho po tayo dito na kino-convict at kinakausap ng Holy Spirit. Pero hindi tayo pare-pareho ng response. Hindi pare-pareho ng puso. Kaya hindi pare-parehong namumunga. Yung iba walang bunga, yung iba meron. Yung iba lumalago, yung iba hindi. So ingat, kasi kapag di ka lumalago, ingat kasi maaaring mag-fall away ka na din sa faith. So, again, ito po ay warning. At kapag nawala tayo sa faith, paano po ang kaligtasan natin? So, pwedeng may dalawang tao sa loob ng isang simbahan. Yung isa nakikinig ng sermon, yung isa nakikinig ng sermon, yung isa nagwo-worship, yung isa nagwo-worship, yung isa nakita yung miracles, yung isa naranasan din ng miracles, pero magkaiba ng response. Yung isang puso, binuksan ang puso niya sa Diyos, yung isang tao na yon. Yung isa naman, nagmatigas at nanatiling unrepentant, kaya walang bunga. So, bakit binigyan tayo ng warning na ganito? Bakit binigyan tayo ni Lord ng warning? Because He loves us. Tandaan po natin mga kapatid, kung bakit mayroong ganitong babala, hindi para i-condemn ka, takutin ka, kundi para gisingin ka. Kasi baka mahuhulog ka na sa bangin, akala mo ligtas ka pa rin, kaya ngayon dahil mahal ka ng Diyos, ayaw niyang mahulog ka ng tuluyan. Ginigising ka ng Diyos. So huwag kang makontento na hindi ka lumalago. Kasi maaari, hindi ka na lang basta stagnant sa paglago. Unti-unti ka na rin palang lumalayo. Pag tumitigil na ang paglago, nagsisimula na ang paglayo. Delikado. Huwag nating baliwalain ang grace ng Panginoon. Huwag nating maliitin yung ginawa ni Kristo na sacrifice. Ito pong warning ay magsilbi sanang wake-up call. Na ang pananampalataya po, ang buhay Kristiyano ay hindi lang po yung nagsimula ka ng maganda. Dapat ang pananampalataya, tapusin mo ng maganda rin.
Wag lang yung ang ganda na simula mo, committed ka, tapos nung nagtapos ka, wala, balibalentong na, hindi man lang nag-repent, nagmatigas pa sa Diyos. Wala eh. Anong ganda na, anong saysay ng sinimulan mo? Ang Christian life ay hindi po yung nagdesisyon ka ng isang beses. No, it's a lifelong decision to follow Christ. Amen? And lastly, we are encouraged to persevere. So, review natin. Number 1, why do we need to grow in Christ? Number 1, we are provided a high priest. May high priest ka. Number 2, we are called to maturity. So, kailangan mag-grow ka. Number 3, we are warned of falling away. May paalala na kapag hindi ka nag-grow, maaaring lumalayo ka na. Pang-apat, we are encouraged to persevere. So, may matinding warning, pero ngayon, may encouragement. Ito naman nasabi ng verse 9. Sabi po ng verse 9, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. So ano tinutukoy niya dito? Yung una, ina-address niya yung mga tao na nasa pintuan lang. Pero kasi sabi nga, di ba, enter the narrow gate that leads to life. Ibig sabihin, huwag ka lang tumayo doon sa pintuan ng kaligtasan. Pumasok ka. Ang problema, itong mga tao dito, yung mga kasama nila sa church, may mga hindi pa pumapasok, nandun na sa pintuan. Ayaw pumasok. Tapos later on, tumalikod. At kung tumalikod yun, mga tao na yun, at po pwede rin mangyari yun, nandito na sa church, na-expose na sa gospel, pero tumalikod pa rin kay Kristo, paano pa sila marirestore? Ito naman, nagkaroon ng transition, nag-shift. Ang kinausap naman niya, yung mga believers. O ngayon, mga minamahal, kahit may warning na ganito, alam naman namin na kayo, safe kayo at ligtas talaga kayo. Okay? So, ganun din sa atin ngayon. Kanina, nagkakaroon tayo ng self-reflection. Ngayon, kung sa palagay mo, totohanan naman yung iyong pagtanggap kay Kristo. Persevere in Christ. Magpatuloy ka. May encouragement sa atin. Though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things, things that belong to salvation. Ibig sabihin, sabi niya, nakikita ko naman, hindi naman lahat kayo, may nakikita pa rin naman ako sa inyo na nagmamahal talaga sa Diyos. Naglilingkod talaga sa Diyos. Yung pananampalataya na may pag-ibig na nagiging evidence ng kanilang genuine salvation. And then sabi niya sa verse 11, we desire each of you to show the same earnestness so that you may not be sluggish. Sabi ng Tagalog, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Ibig sabihin, kapatid, kung ikaw na kay Kristo ka ngayon at medyo nahihirapan ka, nagsastruggle ka, huwag ka mawala ng pag-asa. Magpatuloy ka. Ilaban mo ang buhay Kristiyano mo. Amen? Be imitators of those who through faith and patience inherit the promise. Gayahin natin, tularan natin yung mga nanampalataya at nagtiyaga din. Kasi hindi pwedeng sabihin ng tao na nananampalataya sa Diyos pero di siya nagpapatuloy. So kung may pananampalataya ka talaga, magpatuloy ka. Ilaban mo hanggang dulo. Huwag mo lang simulan. Maraming pagsubok, kapatid. Maraming mga trials. So, para po hindi tayo matulad doon sa mga tao na yon, let's fix our eyes on Christ. Do not drift away. Do not fall away. We must persevere because God promised inheritance in our hope. Meron tayong buhay na walang hanggan na tatanggapin. Kung ano man ang mga nararanasan natin dito sa buhay na ito, huwag natin i-give up yung pananampalataya natin dahil lang sa mga nararanasan natin ngayon. Kasi may pag-asa na nag-aantay sa atin sa ating buhay sa langit. Buhay na walang hanggan. Huwag mong i-give up. Huwag mo i-give up 'yon. Huwag mo ipagpalit 'yon. Huwag mo isuko 'yon. Ilaban mo. Amen? So tayo po, ini-encourage tayo din ng salita ng Diyos. Let us take hold of the hope that is set before us. At ito po yung magiging anchor natin, si Christ.
iangkla mo ang buhay mo kay Kristo. Itong passage ito, it assures believers, lahat po ng tunay na mananampalataya, na tayo po ay maaaring magtiwala sa pangako ng Diyos. Bakit? Hindi po sinungaling si Lord. Kung may pinangako ang Diyos sa iyo, kung may pinangako ang Diyos sa mga nagmahal sa Kanya, sa mga taong tumanggap sa Kanya, sa mga taong nanampalataya sa Kanya, at sinabi ng Diyos, lahat ng sasampalataya sa akin ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Totoo yung pangako na yon, magkakaroon ka nun. Amen? Pwede tayong magtiwala. Bakit? Hindi po sinungaling ang Diyos. At lahat ng pinangako ng Diyos, tutuparin niya. At yun po ang ating high priest, that is Jesus Christ. So we have a hope that is secured in the presence of God. So, brothers and sisters, again, why do we need to grow? Why do we need to mature? Ano po sabi ng ating big idea kanina? We are being called by our high priest. Christ calls us to faith mature through every trial to stand secure. Nais ni Kristo tayo'y lumago sa pananampalataya kahit may pagsubok, tumindig at pumayapa. So we need to grow up. Sabi mo sa katabi mo, it's time to grow up. Sa pamalakas, sabi natin, it's time to grow up. Oras na para lumago. No? We need to stand firm. So nakita natin, God is calling His people to maturity. Ayaw ng Diyos na manatili ang baby Christian. Gusto niya lumalim ang pananampalataya mo, ang pagkakaunawa mo, at ang pagsunod mo. May warning para sa mga stagnant na Christian, delikado, kasi baka papalayo ka na. Kung di ka na lumalago, baka lumalayo ka na. Kasi kapag ang faith hindi na nag-grow, nagiging purol. Nagiging mapurol, hindi na tayo nakakaunawa. Pero meron pong pag-asa dahil binigay na naman ng Diyos lahat ng kailangan natin para lumago. Nandiyan ang Kanyang salita, nandiyan ang Kanyang Holy Spirit, ang Kanyang pangako, andyan ang ating high priest, ang example nito na tutularan natin. At meron tayong high priest na nauunawaan tayo sa ating kahinaan, na nagbabangon sa atin at ipinapanalangin tayo. So the challenge today is, don't settle for milk when God is inviting you to the solid food of deeper discipleship. Huwag makontento. Nasapat na, okay na akong ganito, nakilala ko na siya. Hindi. Magpatuloy ka, magpakalalim ka, magpakalagu-lagu ka bilang isang Kristiyano. Huwag kang manatili sa klase ng spiritual life mo ngayon. Mag-level up ka. Move forward in faith. Huwag mo sabihin na okay na to, at least nakakapag-church pa rin. Hindi, i-check mo, lumalago ba ako? Nababago ba ako? Magpatuloy tayo sa pagsunod. Magpatuloy tayo sa pananampalataya. Now is the time to grow up in faith. So, hindi na dapat tayo dependent learners na tayo laging tinuturuan. Dapat asamin natin, one day, ako naman yung gagamitin ng Diyos para makapagbahagi ng salita niya, para makapagturo. So, we need to move from milk to maturity. It's time to grow up. Church, it's time to grow up. Hindi na tayo dapat makontento na ganyan na lang tayo. Dapat lumalago po tayo. Hindi lang po ito para sa mga bago pa lang na mga Christians. Lalo na po doon sa mga matatagal na. This is a reminder. Kung matagal ka na sa Panginoon, hindi ibig sabihin matagal na ako kay Lord, ang dami ko na nagagawa sa church, okay na. No, you need to keep moving forward. You need to continue growing and being mature in your spiritual life. Huwag kang makontento. Magpatuloy tayo sa paglago hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Once again, sabi mo nga sa katabi mo, it's time to grow up. Sa pamalakas, sabi mo, it's time to grow up. Amen. Let's all bow our heads and let us pray.
Heavenly Father, thank you for your message this morning. We know na provide niyo na po lahat ng kailangan namin. You've given us your word. You've given us your Son. You've given us your Spirit. You've given us the church. Na lahat po ay instrumento niyo po upang kami ay lumago. Kung meron man, Panginoon, nananatiling stagnant at na-stuck sa kanilang spiritual life ngayon, dalangin ko po, O Diyos, mangusap ka sa kanilang puso. Help them, Lord God, to move forward, to press on toward the goal. Just like what Apostle Paul said, sabi niya, hindi ko sinasabing nakamtan ko ng lahat, but one thing I do, forgetting what is behind, nililimot kong nakaraan, and I press on, ako ay nagpapatuloy, I press on toward the goal. I keep on moving forward. I keep on growing in Christ. Lord, let that be our prayer today. Ilagay niyo po ito sa aming puso't isipan na kami ay kailangan patuloy na lumago at lumalim sa aming pananampalataya. Nawa, hindi kami makontento, Lord, na baby Christian na lang kami. Immature pa rin kami. Lord, desire po namin ang maging kagaya ni Kristo. Lumago sa pananampalataya. Makita po si Kristo sa aming buhay as we grow and mature in the faith. Thank you, Lord, for this message. Because we believe this is the time for us to grow up. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung pinakamalakas sa palakpak para sa Panginoon. Sabi mo ulit sa katabi mo, it's time to grow up.